Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay linggo at binabati po kayong lahat mga kapatid namin na sumusubaybay sa Know God and His Word Ministry USA. Mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayong araw ay tungkol po sa pagsisisi, the repentance. At bago po magsimula ang lahat, manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw nito. At kami po ay gabayan nyo sa aming pag-aaral tungkol sa pagsisisi. Naway ang banal na Espiritu ay turuan po kami at na maunawaan kung ano ang ibig sabihin po ng pagsisisi. Maraming salamat po, Panginoon. At ikaw ay aming pinasasalamatan at taos puso, Panginoon, na iniibig. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Bago po lahat mga kapatid ay sisimulan ko po na basahin sa inyo ang Luke chapter 13 verse 5. Sabi po sa Luke chapter 13 verse 5, sabi ng Panginoong Jesucristo dito, I tell you, no but unless, ulitin ko po ulit, I tell you, no but unless you repent, you will all likewise perish. So mga kapatid, ano po ba ang pagsisisi? Ang pagsisisi, marami ang nauunawaan ang salitang pagsisisi na nangangahulugang pagtalikod sa kasalanan. Ang pagsisisi sa kasalanan ay pagtalikod mula dito ay nauugnay sa pagsisisi. Ngunit hindi ito ang eksaktong kahulugan ng salita. Sa Biblia, ang salitang pagsisisi ay nangahulugang baguhin ang isipan ng isa. Sinasabi rin sa atin ng Biblia na ang tunay na pagsisisi ay magresulta sa pagbabago ng mga kilos. Ito ay ayon sa Luke chapter 3 verse 8 hanggang 14. Tapos punta rin po tayo sa Acts chapter 3 verse 19. Sa pagbubuod ng kanyang ministeryo, sinabi ni Pablo, ipinangaral ko na dapat silang magsisi at magbalik sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ito po ay sa Acts chapter 26 verse 20. Ang buong kabuuan ng ang buong kahulugan ng Biblia ng pagsisisi ay isang pagbabago ng pag-iisip na nagreresulta sa isang pagbabago ng pagkilos. Ito po ay nagre-resulta yung sa ating pagbabago, yung sa ating pagkilos. Ngayon, tatalakayin po natin ngayon ang tungkol sa ang pagsisisi. Ito ba ay pagbabago ng isipan o pagtalikod sa kasalanan? Ang tatlong salitang Greek na ginamit sa Bagong Tipan ay tumutulong sa atin na maunawaan ang buong kahulugan ng pagsisisi sa Biblia. Ang una, ang pandiwa, tinatawag na, in the Greek word is metamelomai. Ibig sabihin po nun ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng isip na nagdudulot o pagsisisi o kahit na pagsisisi sa mga pagkakamaling nagawa, ngunit hindi kinakailangan ng pagbabago ng puso at pagkilos. Ang salitang ito ay ginamit mula sa Matthew chapter 27 verse 3 upang mailarawan ang pagkakasala na nadama ni Judas sa pagtataksil kay Jesus. Ang pangalawang pandiwa, ito po ay tinatawag na metanoio sa wikang Grego, ay nangangahulugang upang baguhin ang isip at layunin ng isang tao bilang resulta ng kaalaman. Pagkatapos ang pandiwa at ang nauugnay na pangalan, ito po ay tinatawag sa Griego metanoia. Ibig sabihin po noon ay nagpapahiwatig ng tunay na pagsisisi sa Biblia. Mga kapatid, narito ang apat na dapat ninyong maintindihan tungkol sa pagsisisi. Una, ang tunay na pagsisisi ay nagsasangkot ng isang kamalayan ng sariling pagkakasala na walang magawa. Ito po ay ayon sa Acts chapter 51 verse 4 hanggang
10, tapos sa Psalms 109, verse 21 hanggang 22 po. Ikalawa, ang tunay na pagsisisi ay nakakaintindi o humahawak sa awa ng Diyos kay Jesucristo. Ito po ay sa Psalms chapter 51, verse 1. At pumunta rin po tayo sa Psalms chapter 130, verse 4. Ikatlo, mga kapatid, ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugang pagbabago ng saloobin at kilos patungkol sa kasalanan. Ang pagkapuot sa kasalanan ay tumalikod sa taong nagsisisi mula sa kanyang kasalanan sa Diyos. Ito po ay mula sa awit, Psalms 119, 128. Punta rin po tayo sa Job, chapter 42, verse 5 hanggang 6. Tapos punta rin po tayo sa 2 Corinthians, chapter 7, verse 10. Ang ikaapat po, mga kapatid, ang tunay na pagsisisi ay nagre-resulta sa isang radical at masigasig na paghahangad ng banal na pamumuhay na naglalakad kasama ang Diyos sa pagsunod sa kanyang mga utos. It means to walk with God. Ito po ay sa 2 Timoteo chapter 2 verse 19 hanggang verse 22 at kay 2 Peter chapter 1 verse 16. Ang pagsisisi ay isang pagbabago ng pag-iisip, hindi pagtalikod sa kasalanan. Ang salitang Greek, yung binanggit ko po kanina, na isinalin na pagsisisi ay metanoia sa wikang Griego. Ang kahulugan ay pagbabago ng isip. Gayunman, sa karaniwang paggamit, madalas nating binabanggit ang pagsisisi bilang pagtalikod sa kasalanan. Mayroong isang magandang dahilan para dito. Ang pagsisisi ay madalas na nauugnay sa kaligtasan, sa banal na kasulatan. Ano ang nangyayari kapag sinisimula ng banal na espiritu ang kanyang gawain upang magdala ng isang tao sa kaligtasan? Binibigyan niya ang isang nagsisisi ng makasalanang tao ng pang-unawa sa salita ng Diyos. At ang katotohanan tungkol sa kanyang espiritual na estado ay totoo. Mula sa nagpapatunay na gawa ng banal na espiritu, mula sa John chapter 16 verse 8, nagsisisi ang makasalanan, binago niya ang kanyang isipan tungkol sa kasalanan, at tinanggap ang tagapagligtas na si Jesus at makakamit niya ang kaligtasan. Mga kapatid, kung ang isang makasalanang tao nagsisisi ay nagbabago ng kanyang pag-iisip tungkol sa kasalanan, ang pagbabago ng pag-iisip na natural ay mantong sa pagtalikod sa kasalanan. Ang kasalanan ay hindi na kanais-nais o kasiyasya, sapagkat ang kasalanan ay nagdadala ng paghatol. Ang nagsisising taong makasalanan ay nagsisimula sa pagkasuklam sa kanyang mga dating nagawang pagkakamali, yung mga kasalanan yung nakalipas na, at nagsisimula siyang maghanap ng mga paraan upang mabago ang kanyang pag-ugali. Pumunta lang po tayo doon kay Luke chapter 19, verse 8. Ang makasalanan ay tumalikod mula sa kasalanan. Siya po ay patungo sa pananampalataya sa tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo. At ang pananalig na ito ay pinapakita sa kilos. Puntahan lang po natin ito sa James chapter 2, verse 17. Ang tema ng pagsisisi ay nagpapatulod sa bagong tipan na nagsisimula kay Juan Bautista. Ito po ay sa Matthew chapter 3 verse 2, at pagkatapos naman ay kay Panginoong Jesucristo sa Mateo chapter 4 verse 17. Kapwa agad na tinawag ang mga tao o magsisi, sapagkat ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay malapit na. Marami ang pumili ng radical na reorientasyong ito sa kanilang buhay na nagpapakita ng pagsisisi sa pamagitan ng binyag. Ito po ay ayon sa Mark chapter 1 verse 4. At malalim na pagbabago sa pamumuhay at relasyon. Ito po ay ayon sa Luke chapter 3 verse 8 hanggang 14. Mga kapatid, ang tuon na misyon ni Jesucristo ay manawagan sa mga makasalanan na magsisi. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Makikita po natin yan sa Luke chapter 5 verse 32.
Ang tawag niyang lubos na sumuko ay para sa lahat ng tao. Ngunit, maliban kung tayo ay magsisisi, kayo man ay masasawi. Yung binasa ko po yun kanina sa una, yun po ay sa Lucas chapter 13 verse 5. Sa kanyang pamamaalam sa mga disipulo, inuutos ni Jesus na dalhin nila ang kanyang mga mensahe ng pagsisisi at pananampalataya sa lahat ng mga bansa. Yun po ay sa Lucas chapter 24 verse 47. Ayon sa nabanggit sa Luke 13:5, hindi nais ng Diyos na masawi ang sinuman. Hangad niyang lahat ay magsisi. Kasabay nito, kinikilala ng Diyos na hindi lahat ay bababa sa pagsisisi. Ito hindi may kakaila na marami ang masasawi. Ito po ay ayon sa Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Sa halip na maging pagkakasalungutan, sa 2 Peter 3:9, ang pagpili at pagguhit ng Diyos tungo sa kaligtasan ay katibayan na talagang ayaw niya na mapahamak ang mga tao, kung hindi dahil sa pagkahirang at ang mabisang pagtawag ng Diyos ay lahat ay masasawi. Ito po ay makikita nyo rin sa John chapter 6 verse 44, mga taga Romans chapter 8 verse 29 hanggang 30. Bagamat ang pagsisisi ay hindi isang gawain na kumita sa kaligtasan, ang pagsisisi tungo sa kaligtasan ay magbubunga ng mga gawa. Imposibleng baguhin ang iyong isipan nang hindi nagiging sanhi ng pagbabago sa pagkilos. Sa Biblia, ang pagsisisi ay nagbubunga ng pagbabago sa pag-uugali. Kaya nga tinawag ni Juan Bautista ang mga tao na gumawa ng bunga sa pagsunod sa pagsisisi. Yun po ay mga kapatid sa Mateo chapter 3 verse 8. Ang isang tao na tunay na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at nananampalataya kay Kristo Jesus ay magbibigay ng katibayan ng pagbabago ng buhay. Yun po ay mula sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga taga Galatia, Galatians chapter 5 verse 19 hanggang 23, at Santiago, James chapter 2 14 hanggang verse 26. Bilang isang makasalanan ay kailangan pagsisihan lahat ng ginawa niya. At sa mga dati pa niyang nagawa. Yun po mga kapatid, yung mga kasalanan. At humingi ng kapatawaran sa Diyos. At nagsisising taong makasalanan ay nagsisimula na ang kanyang pagkasuklam sa kanyang mga dating nagawang pagkakamali. Yun po yung mga kasalanan, kapatid. Ngayon, pinalaya na siya ng Diyos. It's mean na free from the sins. Ang Diyos ay aakayin siya sa mga landas at tamang buhay bilang isang anak ng Diyos. Kapag si Kristo ay ipinako sa krus, napako din ang kasalanan kasama niya. Ang parusa ay ganap na binabayaran, tulad ng tiyak na kung tayo ay ipinako sa krus para sa ating sariling mga kasalanan. Nang bumangon si Kristo mula sa mga patay, bumangon din tayo. Ngayon, binuhay tayo nang nabuhay na si Kristo upang mabuhay para sa Kanya sa paraang nakakalugod sa Diyos. Dati, nang hinahanap ang buhay sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Ngunit ngayon, tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Mga kapatid, sa mga taong nagsisisi ngayon, ay narito po ang panalangin. Panalangin na buong puso tayong nagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. At sundan po niyo ako. Ama namin sa langit, ako po ay isang makasalanan na humihingi ng kapatawaran.
sa iyo at pinagsisisihan ko po ito ng buong puso. Ngayon ako po ay pinalaya mo mula sa kasalanan. Maraming salamat sa banal na Espiritu na hiwain ang aking puso at maunawaan ang iyong mga salita. Sa aking tagapagligtas na si Jesus, na aking buhay na nagligtas sa akin. Maraming salamat, Ama, at pinalaya niyo ako mula sa kasalanan. At pagiging tunay na anak mo sa pagiging tunay na anak mo. Ang lahat ng ito ay dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, manalangin po tayo for the closing prayer. Panginoong Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na to, at naunawaan namin ang tungkol sa pag-aaral tungkol sa pagsisisi sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at kasalanan. O Panginoon, Diyos Ama, taos puso kami nagsisisi, at kami po ay nagpapasalamat sa paglaya sa kasalanan at sa kabutihan ng Panginoong Jesucristo, ang pagligtas sa amin at binigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy na gumagabay at nagtuturo at patuloy na humihipo sa aming mga puso at upang maunawaan ang iyong mga salita. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Lahat ng ito ay isinusuko namin sa iyo, Panginoon. O Jesus, aming Panginoon, mahal na mahal ka namin, Lord. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa No God and His Word Christian Fellowship and Ministry USA also, at patuloy lang po kayo sa pagpunta sa aming website, doon po sa share.com, at mga details nandun din po, at patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsubaybay sa mga susunod pa nating pag-aaralan sa No God and His Word fan page, at ganun din po sa YouTube channel ng No God and His Word, No God and His Word, and don't forget to subscribe to us and email us in nogodwords@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kapatid, at pagpalain kayo ng Diyos. Maraming salamat po.